Sinimulan nga ng 2021, hindi pa tapos hanggang ngayon. At dito, posibleng magtukoy pa ng ibang responsable, yung mga co-perpetrator ni Duterte, katulad ni, posible Senator Bato de la Rosa. Ano ang magiging pananaw dito nila Senator Bato, mga kakilid? Naku, wala na palang saysay yung depensa natin na walang jurisdiction. Kasi yan din ang sinasabi nila Harry Roque, na wala ng jurisdiction kasi lagpas na ng period, nung nag-investigate kayo, 2 years after na. Oh, yun din yun. At yun din naman mga clear, ang alam ko na isa sa mga dahilan, parang part yun nung petition nila, nung ayaw nilang puntahin ang Pangulo, ayaw nang ipadala ang Pangulo sa ICC, yung sa Supreme Court. So, pareho naman, yung sinasabi ng ICC sa kanong huling decision ng Supreme Court, sa panulat ni Justice Leonen, Yusek, ang aga mo po ngayon, sana laging ganito. Ay, ganun ba? Sige nga. Really? Kasi inisip ko baka gusto niyo nanonood ng news eh. Kaya ayoko siyang sabayan. Diba? Well, anyway, na-try po natin maaga. So, ganito mga ka-clear. Ha? Ibig sabihin nito, yung pag-asa kila Senator Bato, Senator Bongo, at yung iba pang mga parte ng ICC na maaaring masampan kasi hindi pa binibigay yung mga pangalan eh. Mukhang gumuho ang kanilang mundo dahil yun ang kanilang depensa. Nagsalita na yung ICC. So anong effect nito mga ka-clear? Mas lalakas ngayon ang loob ng prosecution na humiling na ng warrant of arrest. Magpa-issue na ng warrant of arrest dahil alam na nila na wala nang sagabal patungkol sa issue ng jurisdiction. At maaari nang ituloy ang hearing dahil kampante na sila na hindi na magiging issue ang jurisdiction. So magiging issue na lang kay dating Pangulong Duterte kung fit ba siya for trial. Okay? Ang gumuho ang mundo. Gumuho ang mundo nung mga taong feeling nila kasama sila sa case. Senator Bato, Senator Bongo, General Albayalde. Sino pa? Albayalde. Si Regina Garma, kasi parang hindi na yata yan, parang nandun na yata. Hindi ko alam kung nasaan siya, pero witness na siya eh. Witness na siya. According to Senator Trillanes. Diba? Tapos, may nabalitaan ako mga clear, yung kailan lang umamin na parte ng ICC, may nabalitaan kasi ako na dapat hindi yan gawing witness sa ICC. Kasi Duterte yan. May ganun. May ganun. Oo, mga ka-clear. Diba? So, mahirap daw. Kasi Duterte, baka kung ano-ano sabihin na iba. Yun lang. Okay, Arte at iba pa. Kapag magkakadamputan na lang po kami naniniwala na may kakayahang mapanagot ang mga ginagawa ng administrasyong kasalukuyan, mukhang makakatakbo pa sa 2028 election lahat ng mga involved na politiko. Well, anyway, tingnan natin. Meron namang kinasa na kay Eric Yap. Si Eric Yap, ito ay bata rin. Hindi dating Pangulo Duterte. Nauna, kitang-kita kasi may ghost project. Diba? At hindi lang yon, lumalabas na beneficial owner daw siya. So, papatunayan yon. Ngayon, tingnan natin. Kasi, ang daming mga sabi ko nga, maliban sa 2022 to 2025, yung 2016 to 2022, ang daming ghost projects. Inamin naman na yun. Inamin naman yun ni dating Pangulong Duterte. Pag ghost projects, sandali nang habulin nun. Dapat mahabol na yung nakaraang administrasyon din. Diba? Yung kasi kita mo na umamin may ghost projects. Hanapin nyo na lang yun. Tapos 13,917 flood control projects ang sinabi ni dating Pangulong Duterte. Hanapin nyo na rin yun. Kung existing yun. Diba? Watching from California, si Jace. Ako na wala. Wait. Jace, ano pangalan niya? James Cito TV. Thank you. Okay. Paring Ian, Eric Yap,
Sabi na si paring Ian, Eric Yap, palaging kausap ni Senator Erwin sa radio show niya dati. Talaga? Kasi ACT-CIS pero after siya ma-appoint bilang caretaker ng Benguet, ni dating Pangulong Duterte, hindi na yata umalis sa pagiging representative ng Benguet. At sabi, hindi naman daw taga Baguio to. Ayan, di ba? Hindi pala taga Benguet. Okay? Ito yung the name. Ito ba yung the name that could not be mentioned before? Andres, hindi pala, na-mention pala siya ni Manny Pacquiao. In fairness, dapat lagyan ng recorded cam sa mismong loob ng kulungan si DDS para wala siyang kawala. Ni DDS para wala siyang kawala, Andres. Iyan. Well, anyway, tingnan natin. Kasi sabi naman ng karamihan na pag parang nababanggitan na ang pangalan pagdating sa ICC case. Ready naman daw sila, di ba? So, let us see kung gaano ba ka-ready kung darating ang warrant of arrest. Di ba? Si Attorney Conti naman nagsasabi na posible. Sige nga, pakinggan natin si Attorney Conti after natin mag-analyze dito. Pakinggan natin. Na sinimulan nga ng 2021, hindi pa tapos hanggang ngayon. At dito, posible magtukoy pa ng ibang responsable. Mga ka-clear! Pwede pang magturo ng ibang responsable. Ay, nako, paano kaya yung head? Sinimulan nga ng 2021, hindi pa tapos hanggang ngayon. At dito, posible magtukoy pa ng ibang responsable, yung mga co-perpetrator ni Duterte. Hala, naku mga ka-clear. Meron pa naman kalalabas na umami ng ICC. Akala siguro tapos na yung issue. Nag-iimbestiga pa pala. Paano kaya yung head na may alam? Na hindi pumigil? They're just asking mga ka-clear, hindi naman sa ating galing yun, di ba? Paano kayo mga umami na parte ng tukhang? Banat boy, paano kaya yun? Hindi pa pala tapos. Ulit-ulitin nga natin. Na sinimulan nga ng 2021, hindi pa tapos hanggang ngayon. At dito, posibleng magtukoy pa ng ibang responsable, yung mga co-perpetrator ni Duterte, katulad ni, Senator Bato de la Rosa. So after po ni... Pero hindi pa tapos ang investigasyon. Pwede pa madagdagan yun. OMG. Nako. Attorney Conti, dahan-dahan ka dyan, Baka sabihin yan, dyan tayo mag-aaway. Curve. Wag ganyan, Attorney Conti. Wag ka manakot. Wag ka manakot, Attorney Conti. Ay, magsisimula na, pwede nang maglabas ng warrant of arrest or summons sa mga posibleng kasama pa dito sa iniimbestigahan po? Diba? Ano nga yung the right word? You might have struck a nerve. Don't. Panic mode, wag. Attorney Conti, may magagalit sa'yo. Well, I would say that the prosecution is now emboldened, empowered to apply. So sila ang mag-a-apply kasi muna ng warrant of arrest kung hindi pa nila nagagawa. At itong korte ay may layak ngayon na pagpasahan kung i-grant yung warrant of arrest na additional pa. Kumbaga medyo mas may dito, mas may confidence na hindi na naman, na malinaw na may kapangyarihan ka. Kasi itong tanong na to, may kapangyarihan ka ba at all na pagpasa ng kahit na ano patungkol dito? At kung ikaw ang korte na laging kini-question ang kapangyarihan o otoridad, di lagi kang patuntik-tuntik. Dito, may certainty at may confidence na dapat ang korte. Yun, mga clear. So, pwede na humingi ng warrant of arrest, pwede na magpa-issue doon sa mga involved at masasabi pang involved. Yun lang mga clear. Meron tayong di ko na sabihin muna kung saan. Pero meron tayo isang guesting, So, sino what? I will try to be with you later, And thank you kay Ronnie Oquendo. Nako, sana si Mami Ida Masukat at si Mami Trizel Martin, makapag-team replay. Baka